At tayo ay tuloy-tuloy sa ating declaration. Ipapahayag natin ito ng malakas, ng may pananampalataya. Ready? I declare that I am special and extraordinary. Uniquely crafted in God's purpose. I am one of a kind, His most prized possession. I live without fear, knowing I am a child of the Most High, created in His very image. I am more than a conqueror, destined to rise, to shine, and to fulfill the greatness within me. I declare no weapon fashioned against me, nor in the future shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies. Sickness dies. Stagnancy dies. And superabundant prosperity comes. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Sa pag-upo mo, sabihan mo nga ang dalawang tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. At kung nabigyan mo na ng declaration ang dalawang tao, makakaupo na po kayo. Isang maulan na araw sa ating lahat, umuulan ng pagpapala ni Lord. Amen. Bumubuhos man ang malakas na pag-ulan sa ating kapaligiran in the spirit realm. Tayo naman ay nakatatanggap ng pagbuhos ng ulan ng pagpapala. Amen? Lalong-lalo na sa mga kasama natin dito sa ating place of worship, alam natin na hindi naging ganon kadali ang pagtungo sa lugar na ito. Subalit, talagang tayo ay nag-sacrifice na makarating. Praise the Lord. And syempre, sa mga kasama din natin sa online, keep safe everyone. No, kung ang inyong lugar ay naaapektuhan talaga ng matinding pagbuhos ng ulan, I declare that you will be all safe in the hands of our God. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. And I pray that the Lord will always surround us with His ministering angels. Amen? At nawa sa araw na ito ay bigyan tayo ni Lord ng anointing. Langisan tayo ng Panginoon upang ang pag-aaralan natin ay maunawaan natin, maranasan natin, maipamuhay natin. Dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin nais na magkaroon lang tayo ng head knowledge. Hindi natin nais na magkaroon lang tayo ng mga added informations. Ang nais natin, makatanggap tayo ng impartation, ng revelation from God. Amen. Hindi yung the revelation, kasi nandito na sa atin ang salita ng Diyos, but we believe that God reveals things to us. Nangungusap pa rin ang Panginoon. Nagpapahayag pa rin si Lord. Pinagpapala tayo. Binabago tayo. Nila-level up tayo. Amen. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. At hindi ko na po pakahahabaan ang ating pag-uusapan ngayon. Subalit nais ko po na makatanggap tayo ng kapahayagan kay Lord sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita upang tayo ay uuwi na baon natin yung instruction ni Lord sa atin. Ang title po ng ating topic sa umagang ito, H.O. Ako po ay naniniwala, ito ang direction ni Lord sa atin. Sabihin nga natin, H.O. Sino po ang nakakaalam ng ibig sabihin ng H.O.?
Alam niyo po, nakakatuwa kasi meron pong pagkilos ang Panginoon sa atin ngayon para po sa hindi nakakaalam for the information of all. Meron po tayo ngayong home office. Ito po ay ibinigay ng Panginoon sa atin and I believe ito ay kasagutan para sa theme ng taong Unstoppable Riches and Honor. At para po sa kaalaman ng marami, ay meron na pong pumasok na anim na mga clients sa atin pong home office. Malakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Yung isa lang, yung isa ay hindi nagmaterialize. So ang tumatakbo po ngayon talaga ay 5. Meron po tayong mga clients from the United States, meron po din sa Europe, iba't ibang mga bansa ang kino-connect ng Panginoon sa ating home office. Subalit meron po tayong pag-uusapan, pupunta muna po tayo, sasalita muna tayo ng Diyos. Mamaya yung ano na yan. Punta muna tayo sa salita ng Diyos sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. And then, babasahin din po natin 9 to 11. Ang sabi po dito, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. So makikita po natin dito, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos. Yan ang kanyang nature. Kaya ang sabi dito, verse 6, who being in very nature, God. Kaya naniniwala tayo, ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang siya propeta, hindi siya ordinaryong tao, hindi siya mabuting tao lamang, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang sabi ng verse 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ang kalikasan niya talaga ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao. Verse 8, and being found in appearance as a man, look at this, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Verse 9, because of that, ang sabi dito, therefore. Sabihin nga natin, therefore. Ano po ang Tagalog ng salitang therefore? Ang Tagalog po niyan, kaya nga. Dahil dito, ito ang bunga. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dito po natin kinuha yung title natin. Naiano naman na kanina yan. Ang title po ng ating topic ngayon, H.O., Humility and Obedience. Sabihin nga natin, humility and obedience. Humility and obedience is not weakness. Para kasi ngayon sa ating panahon, parang pag ang tao mapagpakumbaba, parang pag ang tao ay masunurin, parang kahinaan. Ang dali mo namang sumunod. Ang hina mo. Kita mo nga yung mga kasama mo, mga kaopisina mo, mga arugante, kaya sila tuloy ang napopromote. Hindi po pwedeng palagi kayo nagpapakumbaba. Sa sanlibutan, parang kapag ka ikaw ay may angas, yan ang ano talaga. Yan ang power.
Kapag ka ikaw ay hindi sumusunod, pag ikaw ay may pagka-rebellious, yan ang powerful. Hindi ka basta natitinag. Bakit ka susunod ka agad? Yan ang tinuturo ng sanlibutan. Pero alam nyo ba na ang isang matinding naging kasalanan ni Lucifer, sino nakakakilala kay Lucifer? Na siya, nung siya ay anghel pa lamang, ang tawag sa kanya Lucifer. Isa siyang cherub. Pero later on, tinawag na siyang the serpent, tinawag siyang Satan. Si Satanas or the devil. Pero ang isang makikita natin sa Biblia, yung kanyang pagbagsak because of pride. Kaya yan pa rin ang kanyang ipinapain sa mga tao. Parang ang humility ay kahinaan, parang ang obedience ay kahinaan. But humility and obedience is not weakness, it is strength under surrender. Mas malakas ang mga taong alam kung kailan sila magpapakumbaba at kung kailan sila susunod. Isang practical example, a stallion. A black stallion is massive. Hindi ito katulad ng mga kabayo na makikita ninyo sa Port Bonifacio, Port Santiago. Meron pa ba nun sa Port? May mga kabayo pa ba doon? O kaya kapag kayo ay napunta, kailan lang kagagaling lang namin ng Ilocos Sur sa vegan. Nagkaroon kasi doon ng conference at nakita na naman namin yung mga kabayo, mga karitela, kalesa ba yun? No? Kalesa sa vegan. No? Yung mga turista doon pwedeng sumakay. Hindi ganon ang stallion. Ang black stallion is massive, muscular, and wild. Ito ay parang mga giant horse. Kung baga hindi ito mga ordinaryong mga kabayo. Kung baga sa mga tao, ito yung mga athletic na malalaki talaga. Left untamed, its strength is wasted in chaos. Pag nakita nyo sila sa wild, patakbo-takbo, may mga pagkakataon walang direction. But, when it humbly submits to the will of its master, that same strength becomes focus, able to carry burdens, win races, and lead armies. Ang ibig sabihin, yung lakas na meron siya, nagagamit na ng tama. That is why humility and obedience is not weakness. It's strength under surrender. Nagagamit ng tama. Our strength is maximized when surrendered to God's hand. Humility and obedience doesn't weaken us. It channels our power for divine purpose. Pag natuto tayong magpakumbaba sa harapan ni Lord, natuto tayong sumunod kay Lord. Kaya nga ang sabi, God opposes the proud, gives grace to the humble. Humble yourself before the Lord, and in due time, He will lift you up. Amen. Bakit? Kasi this time, yung humility, yung obedience, ay pinasakop na sa layunin ni Lord. Magkakaroon yung magandang layunin ng Panginoon, divine purpose sa mga buhay natin. Subalit, kung wala tayong pagpapakumbaba, wala tayong pagsunod kay Lord, malabong makaroon ng katuparan yung magandang layunin ni Lord.
Tatanungin ko kayo, tignan niyo muna ako ngayon. Ano sa palagay ninyo ang mas maganda? Yung plano mo o yung plano ni Lord para sa iyo? Kaya lang, maraming pagkakataon, nakapokus tayo, ang ano natin, ang priority lang natin, ang focus natin, yung plano natin. Sa totoo lang, sino dito, ang prayer mo palagi, Lord, ano ba yung magandang plano mo sa akin? Ano po ba yon? Ano ba yung layunin mo? Yan ang gusto kong lakaran. Hindi yung gusto ko lang. Hindi yung umaayon lang ako sa agos ng buhay, kung saan ako dalhin. Pero sino dito, palaging pag nagpe-pray ka, Lord, ano bang layunin mo? Ano bang plano mo? Ipaalam mo sa akin. Guide me, Lord. Ikaw ang magpadala ng mga destiny helpers, mga divine connection sa buhay ko. Upang maano ako, ma-redirect ako. Hindi lang yung gusto ko. Sino yung nandito ka ngayon, alam mo, hindi man 100%, hindi man. Pero alam mo, malaki ang possibility na ang nilalakaran mo ngayon ay ang plano at layunin ni Lord. Alam niyo kung paano pala yan madidiscover talaga? Pag ang tao ay lumalakad sa humility and obedience. Kasi pagka hindi ka humble kay God, hindi, ito na. Kahit i-direct ka ni Lord, makikipagtalo ka kay Lord. Parang made up na yung mind mo. You don't want to listen to God anymore. You don't want to listen to God-delegated authorities, to destiny helpers, to divine connection. Basta kung ano lang yung, nandito na ako, ito na gagawin ko. Humility and obedience are twin virtues that unlock divine promotion. Sino dito nais niya maranasan yung promotion galing kay Lord? Can I hear your amen? Can I hear your louder amen? Hindi yan matik. Hindi yan matik. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ni Lord. Kailangan makita ni Lord, masunurin tayo. Every time mababasa niyo ang Bible, may mga blessings sa humility, sa obedience. Amen. Together, they form the pathway to elevation as modeled by our Lord Jesus Christ Himself. Kaya nga doon natin, tinanong ko kayo kung ano ang Tagalog ng therefore. Nang ibig palang sabihin ng therefore, kaya nga, dahil dito, ito naging bunga. God exalted Him to the highest place. You want promotion? You want God to elevate you? You want God to lift you up? Kahit anong hila ng tao sa iyo, ng mga tao sa paligid mo, kahit anong hila sa iyo pababa. Kahit anong gawin ng dyablo, na hilahin ka pababa. Pag si Lord ang nag-angat sa iyo, it will be unstoppable. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, your promotion is unstoppable. So meron akong gustong ibahagi sa inyo sa umagang ito, HO, the pathway to elevation. Humility and obedience, the pathway to elevation. Number 1, apat na puntos na nawa, kausapin tayong lahat ni Lord. At gabitin ng Panginoon ang kanyang mga salita, ang mensaheng ito,
to change the direction of our lives. That is starting today, you will desire to humble yourselves to God. Kasi alam niyo, ang tao, hindi magiging teachable kung hindi humble. Sarado ka na kagad. Amen. Pag hindi ka obedient, hindi ka teachable. Yung sasabihin ng professor, ng teacher, ito gagawin mo ha. Ikaw iba gagawin mo. Kasi ayaw mong sumunod. Hindi ka magiging teachable. Ako nga tinitignan ko yung sarili ko, ini-evaluate ko din ang sarili ko. Sabi ko, Lord, ako ba teachable ba ako? O ang lakas-lakas ng arrive ko na hindi ako marunong magpaturo. Alam niyo, ang inano sa akin ng Panginoon, kung hindi ka marunong magpaturo, kung hindi ka teachable, hindi kayo nagdi-deliverance ngayon. Kung ano na kayo noon, yun na. Eto na kami. Hindi na ako willing magbago. Hindi na willing magbago ang Christ the Rock. At itong taon na ito, meron na namang tinuturo si Lord. But we are willing to adjust. Amen. We are willing to learn. We are willing to sit down and to listen. And we are willing to learn. Kasi alam natin, kung nais nating maranasan yung promotion, iaangat tayo ni Lord, we need to be humble. We need to be obedient. Amen. Number 1, lay down your rights. Masakit yan. Mahirap yan. Kasi ang tao, palagi niyang ipaglalaban ang kanyang karapatan. Ang sabi nga nung isang programa noon, inabutan ko yung panahon ni Connie. Kapag nasa katwiran, o kita mo? Parang, may katotohanan naman doon. Pero hindi sa harapan ni Lord. Alam niyo, ito natutunan ko kay Lord eh. Totoo bang merong free choice o tawagin natin free will or free choice na ibinigay sa atin si Lord? Binigyan tayo, tama? Bakit? Kaya ba binigay sa atin ito ni Lord? Para ipangalandakan natin kay Lord? Meron akong kalooban, binigay mo yan, free choice, free will. Walang pakialaman. Yung will na yan, huwag mong pakialaman. Kung anong gusto kong gawin sa pera ko, kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, kung anong gusto kong gawin sa love life ko, binigay mo sa akin yan. Alam niyo, ito natutunan ko. Binigay ni Lord ang free choice. Binigay ni Lord yung will na yan, yung free will na yan, kung tatawagin nating free will, para matutunan nating isuko sa kanyang kalooban. Kaya si Lord Jesus, ang sabi niya, not my will, but yours be done. May tendency kasi tayo, may karapatan ako dito? Pinaghirapan ko tong perang ito? Pagkatapos magtuturo yang si Daddy Bishop ng tithes? Ako ang dapat mag-decide sa pera ko. Hello? Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, bakit tumahimik ka? Humility begins when we surrender our privileges. Our Lord Jesus laid aside His divine glory to save humanity. Ang sabi, His very nature is God. But He surrendered it. Grabe. Kung ang Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead, o yung tinatawag na the triune God,
Anong uri ng paghahari meron siya sa langit? Baka iniisip pa lang niya yung mga anghel nagkakandara na para siya ipaglingkuran. Tama? Naalala nyo ba si King David? Nung siya ay nasa cave ng Adullam, wala yan dyan. Pero nung nasa cave siya ng Adullam, ang sabi ni King David, ang sarap siguro nung tubig dun sa Jerusalem. Narinig nung kanyang mighty men. Kaya lang, yung tubig na pagkukuhanan, yun ay napapaligiran ng mga kalaban. Alam nyo, ginawa ng mga mighty men. Sinabi niya lang yun, hindi niya inutos. Sabi niya, sarap siguro ng tubig doon. They risked their lives. Kasi narinig nila, sinabi ni David. How much more si Lord sa heaven? Pero ang Diyos, the second person of the Godhead, He surrendered His privileges, His rights, at siya ay nagkatawang tao. Our Lord Jesus laid aside His divine glory to serve humanity. When we lay down our pride, our plans, and our rights, we make room for God's will to reign. Balikan natin yung Philippians chapter 2, babasahin natin ngayon sa New Living Translation. Pwede bang basahin natin ang sabay-sabay? Ready, read. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. He gave up His divine privileges. Ang sabi ng New Living Translation. Yan pala yung humility and obedience. May karapatan ka dyan. Binigyan ka ni Lord. But are you willing to humble yourself? Are you willing to submit to Him? Are you willing to obey? Yan pala ang path to elevation, to exaltation, to promotion. Number 2, imitate servanthood. Our Lord Jesus Christ took the form of a servant. Hindi lang basta nagkatawang tao. Hindi siya ipinanganak sa palasyo. Hindi siya ipinanganak na anak ng general. Pero siya ay ipinanganak sa mga ordinaryong tao, kay Maria, at ang tumayong kanyang ama ay isang karpintero. True greatness is not in being served, but in serving. When we imitate His humility, we reflect His kingdom and prepare ourselves for divine promotion. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 7, King James Version, but made Himself of no reputation. Mahirap maglingkod kung ang titignan natin, titingin tayo sa reputasyon natin. Actually, ito totoo. Mahirap sumunod kay Lord kapag ang titignan mo, reputasyon mo. Naalala ko nung ako ay bagong nakakilala sa Panginoon. 1991. Ang mga Bible noon, wala pa sa gadget. Wala sa cellphone, wala sa tablet.
Magdadala ka talaga. Nung sinabi ng Bible study leader, o sige, tuwing Bible study, magdala kayo ng sarili niyong Bible. Sa school kami noon, sa FEU ko nag-aaral. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng cover yung Bible ko. At ang nilagay kong cover ay yung magazine ng mga kotse. So pagdala ko, hindi mo alam na Bible. Akala mo book about cars. Kasi ang tinitignan ko, yung aking reputasyon. Baka mawala ang kamatsuhan ko. Kapag nung panahon na yun, papasok pa sana ako ng varsity noon ng taekwondo sa FEU. Tapos makikitaan ako, may dala akong Bible. Paano na ang aking reputasyon? Kaya nga may mga Kristiyano, lalo na yung mga bagong Christian, pag nakakilala sa Panginoon, naku, ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay ko? Nagbago na ako ng relihiyon. Kaya nagbabadaling pumasok ng church para walang makakita sa kanya. May pinangangalagaan na reputasyon. Ang hirap sumunod kay God. Kung ang titignan natin ay yung ating image, yung ating reputation, hindi ka nga makakapag-share ng gospel. Parang feeling mo, pag nireject ka, tinapakan ng pagkatao mo, ang hirap ng rejection. Isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao ay ang ma-reject. Parang nakakababa ng pagkatao. Pero pagka ikaw may pagpapakumbaba kay Lord, may pagsunod kay God, it doesn't matter kung sino ang mag-reject sa'yo. Makarinig ka man ng mga masasakit na salita from them, pero kung alam mo na si Lord ang magtataas sa'yo. Amen. Kaya kung tayo ay magpapakumbaba sa harap ni Lord, magiging masunurin tayo this year. Ipopromote ka ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, humanda ka na sa promotion mo. Lahat ng nananampalataya, palakpakan nga natin ang malakas na palakpak si Lord. Hallelujah! The sovereign Christ's authority was expressed through service. The world measures greatness by power and position. Heaven measures greatness by willingness to stoop and serve. Nabanggit ko kanina, meron tayong home office. At ang desire natin, makapag-raise up tayo ng maraming mga entrepreneurs, maraming mga CEOs. Sasabihin ko na sa inyo, totoo. Naniniwala ako, hindi ko alam kung paniniwalaan nyo rin ito, pero ito yung aking paniniwala. Gagamitin ng Panginoon ang home office para mag-raise up ng maraming multi-millionaire sa Christ Ark. Kaya tinuturuan natin lahat ng nandun, maging yung mga workers doon, patuloy tayo maglingkod. Kasi pag nauna yung iniangat tayo, ang hirap maglingkod. Yung may mapupunta sa church, yung mga multi-millionaire na from the outside, tapos napunta dito, ang hirap maglingkod. Bakit? May reputation Amen. Pero yung iniangat ni Lord, from nothing to something, natuto. Estudyante pa lang naglilingkod na. Estudyante pa lang yung kanyang pananalapi, isinurrender niya na kay God. Walang problema.
Kaya dapat ngayon pa lang, magpa-mold na tayo kay Lord. Sabihan mo nga ang katabi mo, payaman ka talaga ng payaman. Kaya magpa-mold ka kay Lord. Huwag kang papayag na wala kang ministry. Habang ikaw ay iniangat ng Panginoon, dapat patuloy kang naglilingkod kay God. Yung mga talento, yung galing, yung husay, marunong kang makinig kay Lord, pati pananalapi, surrendered kay Lord. Then the Lord will elevate you. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 3, follow God's commands. Obedience is not partial. It is complete. Hindi pwedeng maging obedience ang partial obedience. Our Lord Jesus Christ obeyed even unto death. Hindi pwedeng susunod lang tayo kay Lord pag gusto natin. Hindi po pwedeng susunod lang tayo kay Lord pag type natin yung utos. Hindi susunod lang tayo kay Lord pag convenient sa atin. Pero pagka inconvenient na ang iniuutos ni Lord, ayaw na nating sumunod. Si Lord Jesus, napaka-inconvenient. Ang ganda ng katayuan niya sa heaven. Nagkatawang tao siya, bumaba siya dito sa mundo. At ang misyon niya, ialay ang kanyang buhay. Mahirap sumunod pag maaapektuhan ka na talaga ng gusto. Amen. Our Lord Jesus Christ obeyed even unto death, showing us that obedience unlocks destiny. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagsunod, even unto death, ang sabi ng Bible, therefore, God the Father exalted Him. Nabuksan yung katuparan sa kanyang destiny. Alam nyo ba, may destiny sa'yo si Lord? Hinihintay lang ni Lord, sandali, pag sumunod sa akin to, hanggang saan ang pagsunod nito? Nakakakita ako ng mga Christian, masunurin naman eh. Convenient pa kasi. Masunurin, gusto niya pa eh. Pero pag dumating dun sa point, hindi niya na gusto, hindi niya na maunawaan, inconvenient na, sandali lang, Lord. Meron bang ibang church na convenient, magpipit in sa lifestyle ko? Bakit naman sobrang nakapokus to sa soul winning? Bakit kailangan mag-win ng soul? Bakit kailangan mag-disciple? Bakit kailangan mag-pray? Sino dito, anak ng Diyos, ang heart niya talaga, susunod siya kay God wholeheartedly? Can I hear your amen? Then, you are ready for God's promotion. Papangatawan na natin. Amen. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, unstoppable riches and honor, hindi ito matik, hindi ito magic. Na pagkatapos ng year 2026, bago humarap sa year 2027, si Jing, nasa kanya na yung riches and honor. Pero yung kanyang gawa nung 2025, yun pa rin. Hindi niya binago ngayong 2026. Meron na isang kasabihan, matagal ko na itong narinig, yung definition ng insanity. Insanity
is doing the same thing over and over and over again, but expecting different result. Yung obedience mo nung 2025, yun pa rin ngayon. Hindi nag-level up, hindi nag-grow. Yung pananampalataya mo noon, ganun pa rin ngayon. So kung ano resulta ng buhay mo noon, ganun pa rin ang resulta ng buhay mo ngayon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, dapat talaga mag-level up ka na. When we follow God's word wholeheartedly, we align with His perfect plan. Sa bawat pagsunod, ang gagawin ng Panginoon, ililid ka. Hahawiin yung mga dapat hawiin sa buhay mo. Kung ikaw kinakailangan, hawiin ka ng Panginoon. Minsan nga masakit kasi nasa ibang direksyon ka na, hahawiin ka ng Panginoon. May mga isasarang pintuan, may mga taong tatanggalin. May mga pangyayari sa buhay natin na kailangan pakialaman ni Lord para tayo ay maitama. Ang sabi ng verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and become obedient to death, even death on a cross. Hindi nga yun bastang hindi nga bastang kamatayan yun. Death on the cross is the most barbaric, the most painful kind of deaths na pwedeng maranasan ng tao nung kapanahunan na yon. Bakit? Kasi hindi ka agad namamatay. It will take time. A slow and painful kind of deaths. Disobedience delays and even derails destiny. Sana mag-sink in ito. Akala natin harmless yung ating hindi pagsunod. Disobedience delays and even derails destiny. But obedience accelerates breakthrough. Kaya nga yung Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, pag binasa natin, grabe pala ang mga pagpapala ng pagsunod. Number 4, last. Trust God's will. Magtiwala tayo kay Lord. Sa kalooban ni Lord. Our Lord Jesus was lifted above every name because He yielded to the Father's will. When we trust God's will, we position ourselves for honor, breakthrough, and eternal reward. Hindi eternal gift. Nung nanampalataya ka kay Lord Jesus, tinanggap mo siya as your personal Lord and only Savior, binigyan ka ng eternal life. Pero may tinatawag na eternal reward. Pag tayo ay nagpapakumbaba, pag tayo ay sumusunod, nagtitiwala tayo kay Lord, doon natin matatanggap ang gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Magtiwala tayo kay Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, magtiwala ka kasi kay Lord. Pag nagtiwala ka kay Lord, madaling magpakumbaba. Amen. Madaling magpasubmit pag may tiwala ka eh. Madaling sumunod pag may tiwala ka eh. Amen. Kaya nga ang unang gagawin ng dyablo, sisirain niya ang tiwala mo sa Diyos. Hindi niyo ba napansin ganun ang ginawa ni serpent? Talaga ba ang sabi ng Diyos? Sabi niya kay Eva sa hardin. Talaga ba ang sabi ng Diyos?
Bawal kainin lahat ng bungang kahoy. Tinutwist niya eh. Sabi ni Eva, hindi naman lahat. Yung nasa gitna lang, bawal daw hawakan. Nagkamali pa ng sinabi. Kasi hindi marunong makinig sa instruction. Maaaring sinabi sa kanya ni Adan, mali ang pagkakarinig niya. Ang sabi ni Lord, talagang mamamatay daw pag kinain. Ang sabi naman hindi mamamatay. Maniwala kayo, hindi totoo yung sinabi ni Lord. Meron siyang personal agenda. Pag kinain nyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Knowing good and evil. Unti-unting nasira ang tiwala ni Eva kay Lord. Mas madali nang magkasala. Mas madaling mag-disobey. Mahirap magpakumbaba, mahirap sumunod pag nawala ang tiwala. Amen? Kapag nawala ang tiwala ninyo sa pastor nyo, mahirap sumunod. Baka si Daddy Bishop may personal na agenda yan. Anong sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20? Ang sabi dito, by the way, para magkaroon kayo ng idea, ano yung 2 Chronicles? Kasi sa mga nasa home office, ito naririnig Kasi nga, lagi ang tinuturo sa atin, we walk by common sense, we run by principles, and we fly by instruction. We need to receive instruction We need to receive direction. We need to receive revelation from God Dito sa 2 Chronicles chapter 20, merong labanan between Judah, between Jerusalem, and mga magkakasama, nagsama-sama yung mga Ammonites, Moabites, people of Mount Seir, nagsama-sama sila. At dahil napakadami ng kalaban, outnumbered ang mga Israelites, natakot na sila. And then, merong nag-rise up na man of God, si Jehaziel, isang prophet. Ang sabi ni Jehaziel, huwag kayong matatakot, lumaban kayo. I will fight for you. Ako makikipaglaban. Hindi nga kayo makikipaglaban sa kanila. Ako ang magbibigay ng tagumpay. Huwag kayong matakot. Position yourself. Huwag kang matakot. Sasamahan ko kayo, ako magbibigay sa inyo ng tagumpay. And then, si King Jehoshaphat tumayo. Ito ang sabi niya, and they rose early in the morning and went out to the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, O Judah, inhabitants of Jerusalem, put your trust in the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, put your trust in the Lord. Pwedeng matakot na sila kasi outnumbered sila. As in talagang kakapiraso sila kung ikukumpara sa mga Ammonites, Moabites, people of Mount Seir. Kailangan talaga nila magtiwala kay Lord. Ang sabi ni Jehoshaphat, put your trust in the Lord your God and you will be established. Put your trust in His prophets and succeed. Kasi pag nasira yon, ang hirap magpakumbaba, ang hirap sumunod. Pero pag natutunan natin magpakumbaba, pag natutunan natin magtiwala kay God, mas madaling magpakumbaba at mas madaling sumunod. Trust means surrendering timing, outcomes, and recognition into God's hand. Hindi ka magmamadali. May tiwala ka kay Lord. Amen. Amen. Yung resulta, pagkakatiwala mo kay Lord.
Kahit na palagi nating naririnig, pagpapalain tayo ng Panginoon. The very best is yet to come. Payayamanin tayo ni Lord. Daddy Bishop, kailan? May timing si Lord. Sino dito naniniwala? Ibinigay sa atin ng Panginoon itong year 2026, unstoppable riches and honor. Kasi ngayong taon na ito, payayamanin ka ni Lord. Amen. But are you willing to trust God? Humility and obedience are the wings of exaltation or elevation. When you lift, sabihin nga natin, lift. One more, lift. When you lift God, God Himself will lift you higher than you ever dreamt. Anong pinag-usapan na natin? The word lift. Lay down your rights. Imitate servanthood. Follow God's commands. And trust God's will. Humility and obedience is the path to elevation. Amen? Tayo manalangin. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong makapangyarihang mga salita. Turuan niyo po kami. Lalong-lalo na po sa this month of August, mas lalo po kaming magpakumbaba, mas lalo kaming maging masunurin sa iyo, Panginoon, at sa mga God-delegated authorities na ipinagkaloob niyo po sa Christ the Rock. At alam po namin, surely, you will elevate us, you will promote us, you will lift us up. Because the church is your display center. The display center of your wisdom. The display center of your glory. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, salamat. Dahil ikaw ang aming model. You humble yourself and obeyed even to the point of death. At dahil sa iyong pagsunod, dahil sa iyong pagpapakumbaba, lahat ng nanampalataya sa iyo, tumawag sa iyo. Kinilala ang Panginoong Jesucristo na personal na Panginoon na tanging tagapagligtas ay may buhay na walang hanggan. May bagong buhay. Buhay na pinagpala, buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. To you alone all the worship. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Palakpakan